Welcome on board mga boards. Ayan. So obvious naman sa unang video ay nakita nyo ibang motor yung ginamit ko, no? Introduce ko lang sa inyo yung motor na bago sa garahe namin ngayon. So merong umalis at merong pinalit. Ang motor na yan ay obviously sa mga hindi nakakaalam din, ano? Ito Sniper 150 version 1 2018 model. So yung Aerox namin is in-out na for good and then pinalitan ng Sniper. So ang gagamit ng motor na to ngayon ay kapatid ko. Ako lang yung naatasan ngayon, no? Ipa-maintain o ipa-check itong motor na to kasi yung kapatid ko wala pa gaanong kaalaman pagdating sa manual na motor, o let's say parang hilaw pa, yung mga basic maintenance pa lang yung alam niya. Pero pagdating sa tunog ng makina or something na nakukutuban natin na kailangan natin ipagawa, wala pa sa kanya yon. So ako medyo curious dito sa motor na to kasi never pa ako nag-own ng Sniper, never pa ako nag-keep yan, ano. Nakagamit man ako siguro mga test drive lang, pero yung talagang pag-owned ng Sniper 150 or 155 is ngayon pa lang. So ayan, tapos na yung walk around natin. So basic walk around lang tayo. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung mga piyesang nakakabit dito. Kasi ilan sa mga piyesa na nakalagay dito ay kapatid ko nang naglagay niyan. May mga in order na siya, kinabit na niya dito sa motor. So isa-isayin natin, no? Bike check na rin natin. Tapos yung engine sound, mamaya ko na rin paparinig sa inyo kasi may something sa makina niya. So, ayan mga boards, ito yung kanyang headlight, ano? Actually, nung nakuha namin to, meron siyang nakapatong dito, yung parang kaha na dinidikit lang dito sa ibabaw. So, tinanggal ng kapatid ko yun kasi ayaw daw niya. Tapos dito rin sa may pinaka middle part ng front fairings niya, meron din daw dyan nakalagay. So, tinanggal niya yun kasi ayaw niya ng ganyan, ano? Minimal scratches, kagaya niyan, dents. So yung dent siguro para sa 2018 model sa na motor, ano, tapos ngayon mo bibilin year 2025, hindi mo na dapat questionin yun kasi given na old model na siya, no? So ito yung kanyang tapalodo. Yan. Hindi ko nga sure kung aftermarket na yung tapalodo nito kasi meron siyang bump dito sa likod. Ayun, parang may pa-wave siyang ganun. May decals, tinanggal ng kapatid ko kaya lang hindi pa nalilinis, ano? Another dent na naman. And then meron na rin pala tong MDL. Yan, working yung MDL na yan. Good thing na may MDL to kasi hindi na namin kailangan pang maglagay kasi mahina yung headlight nito. Nagpalit na rin pala siya ng ano, yan, LED na yung nakalagay dyan sa loob. So parang hindi ko trip na LED yung nakalagay dito. Parang mas maganda yung bombilya talaga, yung Stanley na bulb, ano, yung kulay dilaw. Mas maganda kasi ang buga nun, mas kita sa gabi kahit basa yung kalsada. Pag LED kasing ganito, pag basa yung kalsada, ang hirap niyang gamitin. Kailangan talaga ng assist ng MDL. Pagka kasi LED itself, kahit dun sa Winner X ko, hirap na hirap ako sa gabi. Dito naman sa loob, yan, naka-radiator cover na siya. So dapat may radiator cover para safe yung mga pins ng radiator kahit pa paano. So mapapansin nyo dito, wala yung araro niya. Wala. Tinanggal lang namin yan ng kapatid ko kagabi kasi napagtripan namin tong baklas, itong motor na to. Tinanggal namin kagabi. Sabi ko, pogi pagka wala yung araro, okay naman. Pero baka ibalik din namin. Yung kulay kasi ng araro na yon, kakulay ng mags, ganyan. Ito palang motor na to, yan, naka full shifter siya na Rizoma. Tapos yung kanyang heat guard, ito repainted na yan, kulay black. Kasi
sumagwa daw yung itsura nito, sabi ng may-ari, katagalan, parang kumupas na. So pinapinturahan niya yata to, or siya ang nagpintura. Yun ang sabi niya sa akin, ano. Naka shorty fender na din to. Hindi siya totally tail tidy, ano. Shorty fender lang, pero bumagay naman. Kung mapapansin nyo, meron tong plaka. Good thing, kasi sa pagbili talaga ngayon ng second hand na motor, hanapan mo talaga ng plaka yung motor as much as possible, kasi nagkakaroon ngayon ng paghigpit pagdating sa plaka, no? Parang nagkakaroon ng issue yan sa ibang lugar, lalo na pag pupunta ng Manila. Minsan nagkakaroon pa ng usapin pagka let's say na checkpoint ka or na para ka, hanapan ka nila ng plaka. So kung bibili ka ng second hand na motor, much better siguro yung may plaka. Tapos itong motor pala na to, yun nga, nabanggit ko kanina, first owner yung nabila natin. So if ever man na wala pa tong plaka, at least madali nating matitrace kung saan siyang dealer kinuha. Mahirap kasi doon sa mga open deed of sale, hindi pa natatransfer sa previous owner yung ownership ng motor, tapos ibebenta na. So pag ganon, hindi natin sure kung ilang tao na yung napagpasahan ng motor. Mahirap na siyang i-trace kung saang dealer siya kinuha, kasi yung plaka sa dealer natin makukuha yun. So good thing ito, may plaka na. Kaya sabi ko, plus points yan, first owner, tapos may plaka na. So yung dalawa na yon, naging advantage yon sa pagbili namin dito sa Sniper na to, kapalit ng Aerox. Ayan. Meron tong grab bar, actually tinanggal lang din ng kapatid ko, tapos naka flat seat siya na upuan. Ang brand niyan ay ito, option 1. Tapos ang maganda pa dito sa motor na to, yung ibang stock parts niya kasama. Tapos itong gas tank nito, upgraded na yan ng 7 liters. Nung na-deal kasi namin tong motor na to, pinapull tank namin agad. So from 2 bars, nadagdagan siya ng 4.5 liters. So ganon kalaki yung tanke nito, 7 liters. Kaya no need na kami magpalit ng tank, kasi upgraded na. Kasi yung iba sabi sa Sniper daw, parang ina-advise nila mag-upgrade ng tanke, kasi nga maliit yung tanke niya. Tapos yun nga, may katakawan sa gas, ano. Nakapalit na rin pala siya ng sprocket, bago pa yung sprocket niya. Ayan, hindi ko lang alam kung anong brand yan, pero kulay gold. Bago yung kadena, bago din yung front sprocket. Ang nakakatawa lang dito kasi yung side stand nito, tinanggal ng kapatid ko. Kahit man ako, kung ako man yung gagamit talaga, tatanggalin ko rin talaga, kasi sobrang haba nung side stand niya, parang hindi siya yung stock, ano. Nakapiki yung motor. Kaya ayan, center stand gaming tong motor na to. Meron na rin pala tong charger. Yan, so tatanggal lang yung takip, pero gumagana naman yan. Okay yan. Ito yung lever guard na to, generic na lever guard lang yan. Parang RCB wannabe. Tapos itong side mirror, yan sa kapatid ko na yan. Yung kasama kasi nitong side mirror, medyo malaki, malapad, lagpas sa handlebar ng motor yung lapad ng side mirror, kaya pinalitan niya. And then ito pala, napansin ko rin, yan, dyan sa motor na to, ito kanyang brake master, parang hindi na talaga siya nagpa-function ng maayos. Nakakapanghinayang lang, kasi yung brake master niya, ayun, ang taba, mataba compare sa stock na nakikita natin niya. Parang 14mm na yan, parang 17mm na yata yung brake master na to, or 14. Pero yun nga, hindi na siya nagpa-function ng maganda. Baka palitan ko na lang din to. Tapos yung kanyang monoshock, ayan, may tagas na. So padinig ko naman sa inyo yung makina. Yung makina nito, no history of tuning o tune up. Hindi pa nagkaroon ng baklas ng panggilid o lining. Based dito sa owner na binila namin, ang napagawa niya pa lang dito is nagpara throttle body cleaning at FI cleaning. Yun lang, pero valve clearance hindi pa daw niya napapagalaw. Hindi tayo sure.
Pero itong makina kasi na to, maganda naman siya manakbo actually. May napansin lang ako sa kanya kasi delay yung response ng kanyang throttle at makalampag dito sa part ng panggilid sa clutch lining, no? O dito sa may bandang clutch cover. Makalampag siya. So yung delay sinususpetsahan ko na baka nung nagpa FI cleaning at throttle body cleaning kumbaga hindi nakalibrate o parang hindi na ibalik siguro sa ayos kaya may delay. May parang part na pag binigla mo nalulunod siya. Hindi siya agad nagre-response. So ngayon papadinig ko sa inyo yung makina. Yan yung tunog ng makina niya. Yung naririnig nyo na yan. Ang suspecha ko dyan is yung clutch damper niya. So sa Sniper kasi syempre ilang years na rin lumabas yan. So nitong mga nagdaang taon kasali rin naman ako sa group ng Sniper. May mga nababasa ako, mga nagpapapalit ng clutch damper similar sa tunog nito. Ayan, kasi pag piniga ko yung clutch and pipigayin ko yung clutch, nawawala yung tunog. Bibitawan ko, piga, parang tunog helicopter. So yun lang, kita-kits tayo sa susunod na vlog. Kung di ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga magiging upload natin. So yun lang, ride safe sa inyo, saan man lupalop kayo nandoon, mag-ingat kayo palagi. Let's go!